Hindi mo kailangan ng pera. But definitely, may mas importante pa po dito. But unfortunately, ito po yung pinaniniwanag sa atin ng mundo. Pera ay mahalaga, kaya pera, pera, pera. Actually, meron po akong personal testimony bago po dumating yung ating pong vaccine na mensahe sa hospital. Kaya mga kasamahan po namin sa Saudi Arabia, alam po ng bawat sa po yan. Sa Saudi Arabia po, pagdating po sa opportunity sa trabaho, napakahalaga po ng certificate. Pagka marami certificate, malaki po ang chance nyo makakuha ng malaking company, malaking sweldo, stable. Kung pagka sa ano po, hindi pa pwedeng mag-hire ang isang company na malaki kung less yung qualification po ninyo. At sa Saudi Arabia po, meron po diyang organization ng mga civil engineers. Nagpo-contact po sila ng seminars para lang po makapagbigay sila ng certificate at maging maganda yung market value po ninyo. Kasi pagdating sa Saudi Arabia, pag apply po kayo, ang titinang kaagad yan yung dami ng certificate, yung knowledge mo. No? Kasi pag marami ka certificate na nangulugan ng company, mas magiging profitable, magiging pakinabang ka, marami kang dadaling pera sa company. So, immediately po yan, yung resume plus yung nakatouch na certificate po ninyo. Yan ang tinitingnan. Ako po, madalas po na-invite to Rugatan. Marami po pong seminars na tinanggihan during that time. Yan po yung seminars about the design, seminars about the knowledge about the AutoCAD, etc., etc., etc. Hindi ko po tinanggap po yan. At ang lagi sinasabi po ng Presidente po namin, pag wala kang masyadong certificate, less ang value mo sa atin. Which is tama naman po siya. Makakuha ka ng trabaho, but definitely at sweldo mo, hindi ganun kake. Hindi katulad po sila ng malaki pa sweldo na. Pagkamat, titingnan po ninyo, technically wise, knowledgeable wise, mas tatalunan mo sila. Iisip mo, yung aking experience, mas mahaba kaysa dito, mas marunong ka magtrabaho kaysa dito. Pero yet, kung titignan mo yung position namin, napakalaki. Kasi bakit? Because of the certificate. So, somehow, nagkakaroon ako ng dalawang pag-iisip. Mag-contact kaya ako ng seminar. Upang sa ganon, pagpasa ko ng resume ko, makikita, mas tataas yung aking market value. Plus, of course, yung experience ko natin. But unfortunately, yung pong seminar is only every Friday. Friday lang po ginagawa. Kasi po, ang day off po doon is Friday. Yung iba po mapalad, meron po silang Friday and Saturday. But normally, ang seminar po, every Friday. At yung Friday na yon, tatagal po yan ng between 6 to 8 months. So, multiply mo sa 4, napakadami pong weeks. Kasi ang isang buwan, meron 4 na Friday po yan. So, napakahaba po. At simula pa ng umaga hanggang gabi yung seminar. Kasi kinokompress po nila yan. Meaning, ilang linggo po hindi makatapon ng aming promotion service. So, it's a battle between the income in order to prepare yung family mo or yung pagiging servant mo na ating pamilya. At umayani po sa atin yung pagiging servant na ating. Hindi ko po tinanggap yung seminars at yung po nagpatuloy ko sa pamilya ko sa ating pamilya. At every time magkakaroon kami ng pag-meeting, lagi pong in-office sa atin, marami kang sinayang na Friday, marami kang na-miss na certificate, marami kang opportunity na pinalagpas mo sa buhay mo. Isa lang po sabi ko sa kanila. Sabi ko, wala po akong sinayang sa buhay ko. Lahat na nangyari sa akin, ipinapalik ko sa kanila. Sapagkat siya ang nag-program sa amin. In fact, to be honest po sa inyo, no? In comparison na kanila pong buhay, mas maginhawa yung buhay namin sa kanila. Bakit po? Hindi kasi pinabayaan na ating Panginoon. Tama yung binanggit ni Aaron kanina. Kung unahin mo ang Diyos, nagkukanyang kapiliran, siya magdadagdag ng lahat ng bagay. Hindi po kami nagkulang kahit kailan. Yung aming anak, napakaran po namin. In fact, dapat itong pong Friday nito. Itong Sunday na ito, it is not only para magkasama-sama tayo, kundi celebration po ni Pao bilang birthday po ng August 14, and of course yung graduation po na ating. Hindi po kami nagkulang.
Bagamat yung tatakbuhin pa ng pag-aaral ng aming anak, mahaba-haba po yan. Medyo mabigat yung kanyang provision fee. But we trust everything to God. Nagtitiwala kami. So, ang gusto ko lang po yung parating sa bawat sa atin, tama po, naghahanap tayo ng trabaho upang kumita tayo. Pero anong kalimitahan ang isang araw sa atin? Ang Diyos ibinigay sa iyo ang aning na araw. Hindi lahat yan, gawin ka ng gusto mo kayo. Pero yung isang araw po, sa akin lang. Sapagkat anything na para sa Diyos at hindi mo ibinigay, maliwanag po yun, dinanakawan natin ng Diyos. Yan isang araw. Sapagkat kanya po yun eh. Binigay yung amin, kanya isa, pero yung isang araw na ibinigay sa atin, hindi pa rin po natin ibinigay. So dinanakaw po na, paano tayo pagpapalain ng ating po Panginoon? So yun po naisip ko lagi, kung dinakaw po yung Friday ng aking Panginoon, nung during that time, lumate po ako ng seminar. Sa palagay nyo, naranasan po namin ito. I don't think so. Sapagkat ang Diyos po kung nagbibigay po na encouragement po sa bawat po sa atin. Ano ba nang gawin po natin? Gawin natin ng Saturday o Monday at Saturday. Pagdating po ng Sunday, magpapahinga po tayo. Sapagkat yun po ay para sa Diyos. Huwag na po natin tuwain po yun. Sapagkat yun ang magiging dahilan po upang pagpalain tayo na ating Panginoon. Ang encouragement na po yan, para po pagdating po ng Friday, ng Sunday, ibigay po natin sa ating Panginoon. Again, yung message po natin, heart, yung nakita kayo, heart. Marami pong klaseng pag-ibig sa mundo ito. Andun yung papila. Pag sinabi natin papila, ano yung sabihin po ng papila? Pag-ibig sa aso. Normally, paano po sabihin ng papila? Alam ko naman, yung mga kabataan alam nila yan. Pagka-papila, ano po yun? Si JP may papila. Yan, si JP pag siya yung papila. Sino na yung girlfriend mo ngayon? Meron na? May papila. Diba normal, pag sinabi natin papila, may bata ka, naiilag ka. Isa ka naiilag ka sa picture ko. Naiilag ko. Yun yung pinakaparang initial. Initial na somehow, natututo tayo umibig. Meron po tinatawag din na first love. Ang sabi daw na first love, ano? Totoo po ba yan? First love never die. Talagang si Iri, maraming first love to. So, nagkapeto kasi yung mga nandito. First love, no? Never dies, ang sabi ko. At normally, yung first love po, yun yung nagpapakilig sa akin. Kasi yung talagang, yung umuwi ka ng bahay, nakita kayo, no? Pagdating sa bahay, tatawag sa telepono, abutin ka, lalaspas mo din araw. Samantalang nagsama na kayo buong maghapon. Pagsabi, baba mo yung telepono. Ay, ikaw na magbaba ng telepono. Ikaw na, hindi ikaw na. Hanggang sa abutin po yung 3 oras. Kapagabalan. Kasi po, first love. No? Doon taga pinipilig eh. Nakatulog ka ng alas 4 ng madaling araw, nagising po kayo ng alas 8. Immediately tawag natin ko yan. Uy, saan tayo magkikita? Parang ayaw mo nang muli kayo nakita. Yun kasi yung first love. But let us remember na wala po forever. No? Pagkakisa ganun po bagay. Nagkakaroon po ng grab. Okay, no? Isang yung first love, hindi po natutuloy po yan. Kaya pinakano po. Or, meron din po tawagin nila filial or peleo. Yung pag-ibig mo sa kapatid mo natin. Si Eri, malalim yung pag-ibig mo sa pamilya niya, sa nanay niya, sa mga kapatid niya, napanggit ko na po yan. Na talagang she'll do everything para lang po maibigay yung pangangailangan ng kanyang pamilya sapagkat ang po yung pag-ibig mo niya. Meron din po secret love na tawagin. Ano yung secret love? No. Sabihin, mahal mo siya pero hindi ka mahal. Kaya secret love. Pag nag-booking, mag-break up na kayo. Kaya si JP secret love sa'yo, hindi. Ay, hindi. Alam mo talaga. Alam ng babae na alam mo siya. Yan. Alam niya, nag-girlfriend siya. Yan. Marami pong klaseng pag-ibig sa mundo. Of course, yung pag-ibig sa babae, yung portrait girlfriend mo, andyan po yan. No? Hindi natin matawag na as much possible you're trying to protect your relationship. Kapag mahal nyo ang bawat isa't isa. Napakadami po yan. Pero may isang pong takilang na pag-uusapan po natin dito. Napakalalim na pag-ibig na gustong ibigay sa bawat isa po sa atin. Pag-ibig mo man sa asawa mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, o sa lahat ng pamilya po natin. Ito ang gusto ng Diyos na pag-ibig. Pakikita po natin ito.
Yan. Ang tawag po dyan, talisay na pag-ibig. Wagas na pag-ibig. Ang ating pong verse ay, yan. John 3:16-17. Actually, itong verse na ito, sa mga normally nagbabasa po ng Bible, kabisado po nila ito. Ito po yung unang verse nung ako po ay tumagal sa Panginoon. Na-memorize ko ito. At ito rin normally yung mga verse na talagang minimemorize po ng bawat sa atin. Sa English mo tawag nila, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Etong verse na ito, normally ito, minimemorize po ito, pero yung pinakamalalim na meaning po nito, sometimes hindi po natin naiintindihan. Sometimes, ang ganda lang po natin sabihin, ang ganda lang po natin i-share, pero hindi natin nalalaman kung ano po yung lalim ng pag-ibig po ng Diyos. Talisay po. Normally po, ang tao po, magmamahal yan pagkamahal ka. Ganun po ano. Normally, ang tao po magmamahal pag may ibinigay sa iyong pabor. Normally, nagmamahal ka kasi po, kaakit-akit at kamahal-mahal yung pong binibigay mo ng pagmamahal. Ganun po ang tao. Kung baga sa napakapasig po niya, magbibigay ka sa akin, gagantihan kita. Gagantihan mo, magbigay ng pagmamahal, gaganti ka naman sa akin. Normally, ganun po yung pag-ibig na gusto ipalagalog sa atin. Yung mga kaibigan natin, bakit tayo mahal? Kasi meron tayong happenings, meron tayong kaligayahan. Sama-sama kayo, kaya ginagawa ko, ibinibigay ko yung pag-ibig. Pero ang bawat isa po sa atin, tanungin po ninyo, yung pong sumira ng karakter po ninyo, yung pong sumira ng pagkatao po ninyo, kaya niyo bang mahalin? Mumurahin mo pa nga, isusumpa mo pa, yung mga tao nakapanakit sa'yo. Yung mga taong galit ka, dahil wala ka namang ginagawa, pero sinisira ka, pinag-uusapan ka, kaya tininyo po yung social media po ninyo, balikan po ninyo. Madalas kayo mag-post na wala kang kwenta, tinulungan ka na, bla bla, inilalabas mo yung sama ng loob mo sa social media. Diba? Kasi po, bakit po? Ang katwiran daw po ng mga nakakabasa, tama lang pagsabihan niyan. Kasi salbahay sa social media yun eh. Maraming ginagawang kasalanan yan. Dapat lang nagantiyan mo sa social media. Ang gagawin pa ng ibang, ang gagawin pa ng ibang kaibigan, gagatungan pa yan. No? Aanin pa nila. Hindi nila kayang mali. Pag sila yung patawaran nyo na, ay, visit yan. Hindi ko kahit kayo ng mga patawad dyan. Ayoko makita pag yung mukha niyan. Kasi bakit po? Sa laki kasi ng ginawang kasalanan sa atin. Pero ang Diyos, hindi niya nakita. Alam niyo, tiwis natin ng gustong araw, kaaway po tayo. Dahil sa dami ng kasalanan po natin. No, meron pong karapatan ang Diyos na sabihin sa atin, mapunta ka na kayo lahat sa impyerno. Meron po siyang karapatang sabihin sa bawat sa atin, sa dami ng kasalanan po natin, na hindi ka dapat mali. Yun po ang dapat na ginawa ng Diyos. Pero during that time, nung tayo naglulunod sa kasalanan, during that time, nung hindi natin pinapansin ng Diyos, during that time, na tayo po ay patuloy na namumuhay para sa bawat sa atin. Hindi natin kilala ang Diyos. Kung kilala natin ang Diyos, kilala natin siya sa ibang pagkakataon, sa ibang klase pagkakilala. Alam ng Diyos ang bawat puso po natin. Hindi ang priority mo, anak. Ibang priority mo, yung mahal mo sa buhay, yung trabaho mo, yung pagpapayaman mo. Alam ko priority mo. Bagamat maaaring lumalabas sa bibig po natin na mahal natin ang Diyos, pero basang-basa ko ang puso po natin, hindi ako ang priority mo. But despite all these things, ang sabi ng ating Panginoon, ipakikita ko pa rin sa iyo yung aking dalisay na pag-ibig. Ibibigay ko yung pinakamahal ko sa aking buhay, kahit hindi ka dapat tumanggap ng biyaya sa akin. Ipagkakalot ko sa iyo para na maramdaman mo na mahal, na mahal, na mahal, na mahal. At ipinagkalot ko natin ng Panginoon sa Kristo. Nung tayo po'y makasalanan, nung tayo po'y nagre-rebelde, nung tayo po'y hindi natin iniis pa Diyos, nung tayo po'y patuloy na lumalakad ako sa ating kong kagustuhan, ibinigay ng Diyos yung kanya po pinakamahal na anak. Kung maaari kong ibigay ng Diyos yung kanya po ibigay ko. Ganun po yung dalisay na pag-ibig mo na ating Panginoon.
Nung tayo kaaway po niya, doon niya ipinikaloob yung kanya pong buhay na walang hanggan. Imagine po ninyo, hindi sinabi ng Diyos, anak, magpakabait ka muna. Hanapin mo muna ako, manalangin ka ng tama bago ko ibigay sa iyo yung aking pinakamamahal, yung aking pinakamahalagang possession, yung aking pagtunangan. Hindi sinabi po yun. Kinalimutan ng Diyos yung lahat ng ginawa natin kasalanan. Kinalimutan ng Diyos yung lahat ng ating mga pagkukulang. Kinalimutan ng Diyos yung lahat ng pagtalikod natin sa Kanya. At ipinagkaloob po niya yung kanyang buktong anak. Alam niyo, meron pong isang kwento. Nagkaroon po siya ng opportunity na mamit niya ating po Panginoon. Ang sabi sa kanya, bibigyan kita ng chance sa mabuhay ng muli. Hindi mo pa oras, ibababa kita sa lupa, pero maglalagay ka ng 2 basket. Isang basket na kung saan lahat ng kasalanan mo, lahat ng iyong karamihan, ilalagay mo sa kanilang basket. At lahat ng kabutihan mo, upang maalala mo yung mga pinagagawa mo, ilalagay mo doon sa kanang basket. At nung bumaba po yung tao ito, nagpatuloy sa kanya pong buhay. That since napaka-selfish po ng tao, napaka-self-conceited po niya, mas mahalaga sa kanya pinuputay tayo sa sarili niya. Mas mahalaga sa kanya ini-entertain niya yung sarili niya rather than sa iba. So namuhay po dito as if wala pong pag-uusap sila ng Diyos. Namuhay na kasalanan, namuhay na sarili po niya. Kung makagawa mo siya ng konting kabutihan, ilalagay po sa right basket. But mostly po, inilalagay po doon sa left na basket yung kanyang kasalanan. Hanggang dumating sa punto na siya yung makakagit sa langit. Dala-dala niya yung basket niya. Yung isang kaliwa na puno-puno kasalanan at yung kanan na lalagyan ng kanyang kabutihan. Nung umakyat po siya, yang-yang sa Diyos. Sa pagkatanaw niya na ang kanya pong ginawa, ano siya pinagkakita. Nung lumalapit po siya, hindi siya makatingin. Tinanong siya ng Diyos, bakit hindi ka makatingin sa akin? Sapagkat alam ko, Panginoon, na muli mong bubuksan yung basket. At ngayon malamang hiyang-hiya na ako dumaamin ako. Sa dami ng kasalanan ko, yung basket sa kaliwa, halos pulong-pulong na po siya. Wala na po siya makaksipiyan. Samantalang yung kanan, binigyan mo ko ng opportunity, o konti po nagagawa. Kaya naniniwala ako, pag binuksan yung kanan, mapapahiya po. Sapagkat almost nawala po naman po ito. So binuksan po yung kaliwang basket. Tama po yung tao. Punong-puno, ay hindi, binuksan mo yung kanan pala. Yung kanan tinignan niya, sabi niya kasi nahihiwaga ako doon sa sinabi mo, konti lang yung tinulong mo. So nung binuksan yung kanan, tama nga naman. Konting-konti lang yung kanyang nagawang kabutihan. Tinanong siya, bakit konti lang nagawa mo? Sapagkat ako po ay napaka-self-conceited ko po. Dali po kayo. Ako po ay makasarili. Kaya pong nangyaring kabutihan, ginagawa ko, konti lang po siya. At nung bubuksan na ng Diyos, yung kanilang basket, yung mukuna po itong tao ito, hindi siya makatitig sa Diyos sapagkat alam niya na mapapahiya po siya nito. Pero nagulat po ang lahat nung binuksan po yung kanilang basket. Alin na po ang naman? Totally empty. Nagulat po yung lalaki ito. Paano na walang laman itong basket na ito na punong-puno ng aking kasalanan? Paano walang laman, samantala itong basket na ito, na siya naman talaga lalagyan ng lahat ng karumihan ko sa aking buhay. Tinanong niya ngayon ng Diyos, Panginoon, bakit wala siyang laman? Bakit empty? At isa lang sinabi ko na ako. Binayaran na yan ng aking anak. Lahat ng pagkakasala mo, bayad ng aking anak. Sapagkat kami kadakila ang aking pag-ibig sa iyo. Kaya nga sabi ko sa Biblia, He keeps no record of wrong. Hindi po siya nagtatabi. Pero tayo po patuloy-patuloy po tayo nakakasama. Ganun po dakila ang ating pong Diyos sa kanya pong pag-ibig sa bawat isa po sa atin. Tuloy po natin. Ay, nalalulit. Yan. Alam niyo po, para maintindihan po natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin, ano po ba muna ang ibig sabihin po ng dalisay na pag-ibig? Sige ma'am, sabi. Yan. Ang ibig sabihin lang po ng dalisay na pag-ibig, lumalagpas po ito sa normal.
Kasi ang normal na pag-ibig po, sabi ko nga sa inyo kanina, is nagbibigay lang siya ng sukli. Mahal mo ang magulang mo, dahil ang magulang mo. Wala tayong magagawa po doon, no? Normally yung po magiging attitude po natin. Mahal mo yung kapatid mo, sapagkat magandang ano po. Magandang ano po. Mahal mo yung kapatid mo, sapagkat kapatid po niya, no? Pero ang hirap pong mahalin ang isang tao na hindi naman talaga kamahal-mahal. Especially kung meron po kayong kapitbahay na chismoso at ang pinagchichismisan po yung pamilya po ninyo. O meron kayo nakakaaway sa, ako po, madalas na nakakaroon po ng pag-aaway sa ko sa mga anak ko. Ganun po nangyayari, no? Hindi mo matanggap yung tao sapagkat nagkaroon po siya ng malaking pagkakasala sa iyo. Pero dito po, yung pong pag-ibig na dalisay, ito po yung sabi po natin, lumalagpas po ito sa normal. Hindi po siya normal. Actually, ang tawag po na abnormal po. Abnormal. At hindi po natin masisisi ang ating pong Panginoon. Sapagkat hindi niya mapigilan mahalin tayo ng Diyos. Kahit hindi tayo kamahal-mahal po, kahit hindi tayo kaibig-ibig. Pero pag-ibig po ng Diyos, napakadalisay po. Napaka-pure. Wala pong halong interest. Hindi po siya nagmamahal dapat meron po siyang self-interest sa'yo. Minsan kasi nagbibigay ka ng pagmamahal. Bakit po? Kasi mas may kinikita yung tao, nakakakuha ka ng something in return, yun po nangyayari. Kung meron tayong agenda, pero ang Diyos po, latag na latag po yan, yun po yung kanya pong dalisay na pag-ibig. Wala po siyang sinisino. No? Hindi po niya sinasabing, eto ay mabait, eto ay salbahay. Lahat po yan ay pantay-pantay. Kung paano po minahal yung nagkasala doon sa tip of the cross, yung sa rapsa na yan, gano'n din po pagmamahal sa bawat sa atin. Ganyan po kadalisay ang pag-ibig po ng Diyos. At tingnan po natin sa creation, kung paano natin minahal ng ating Panginoon. Sige, pakibukas mo yung verse. Ato, nung nilikha po tayo ng tao, sige, pakibukas mo. Yan. Sa Genesis chapter 1 verse 26, ito sinabi, pagkatapos sinabi ng Diyos, ito na po yung pagkatapos nilikha po lahat ng bagay. Huling-huli po kasi nilikha ang tao. Tayo po huling nilikha. Ang sabi niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain naman natin ang tao. Yun yung pinakatao po niya. At ang sabi po niya, ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Larawan ng Diyos at wangis ng Diyos, at ang sabi doon, mamamahala sila sa lahat ng bagay na nilikha po natin. Tatlo ang ibinigay po ng Diyos na tanda ng pag-ibig sa bawat isa. Ayon sa kanya pong larawan, ayon sa kanya pong wangis, at ang pamamahala po sa kanya pong lahat ng nilikha. Iisa-isayin po natin ito upang hindi natin malaman kung gaano kadakila o kadalisay ang pag-ibig po ng Diyos. Ito po ayon sa kanya pong larawan. Sige, pakibulabas mo. Sige pa. Sige. Yan. Ano po ayon sa larawan? Sige ko na. Ang paraan ng isang bagay o isang tao ay maingat na iniisip ng ibang tao. Nangangulo ka, nung nilikha po tayo ng Diyos, hindi lang po sa matter ng snap. Nung sinabi niyang magkaroon ng langit at lupa, nagkaroon po ng langit at lupa. No? Without any thinking, nagkaroon ng langit at lupa, nagkaroon po ng langit at lupa. Magkaroon ng tubig at maghiwalay ang tubig sa lupa, instant po, nagkaroon po ng lupa at nagkaroon po ng dagat. Nagkaroon po ng araw, ng buwan, sinabi po ng ating Panginoon. Pero nung nilikha po niya ang tao, sandali, mag-isip tayo. Hindi po sinabi magkaroon ng tao, immediately magkaroon po ng tao. Bakit po? Kasi yung lilikhain natin, napaka-special sa atin. So nagkaroon po ng planning. Paano natin lilikhain ng tao? Sabi niya, ang magaganito, yung ating pong kamukha. Dapat larawan natin ang maging tao. Wala pong binigyan ng Diyos ng karapatan na maging kamukha po niya, maliban po sa tao. Bakit po? Sapagkat gano'n ang pagmamahal po ng Diyos sa tao. Kaya pinag-isipan niyang mabuti, paano ka malilikhain ito. Hindi basta-basta. No? Imagine po niyo yung ilong niyo ilagay niyo sa talampakan po ninyo. Naglalakad kayo, yung ilong po niyo inaapakay. Paano makakamoy po yan? So nangangulugan yung disenyo ng tao, i-design po according sa larawan po ng Diyos. Bakit po? Kung tutusin, pwede mo tayo likhain ng hindi kalarawan ng Diyos. Pwede siyang magsimuha ng sarili niyang design, pero hindi niya kamukha. Bakit kamukha po ng larawan ng Diyos ang pagkakalikha sa atin? Kaya mag-ingat po kayo. Mag-ingat kayo magsabi sa kapwa ninyo,
ang pangit naman ito. No, 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 no. Walang pangit sa mundo po. Sapagkat lahat po yan kalarawan ng ating pong Diyos. Pag sinasabi mong wala kang kwenta, pangit ka, nangangahulugan ba sinasabi mo hindi marunong maglikha ang Diyos? Sapagkat yung taong pinagsasabi mo pangit, kalarawan po yan ng Diyos. Ang bawat sa ating kalarawan po ng Diyos. Kaya kahit kailan po daw katanggap ng paniniwala, ng galing tayo sa angkol. Kung meron kayo ng klase paniniwala, ayun na lang po maggaling sa angkol. Pero kung po, galing ako sa larawan ng Diyos. Kamukha ko po ang Diyos. Kaya pag binanggit po, nakita mo ba ang mukha ng Diyos? Nakita ko mukha ng Diyos. Paano mo nakita? Sabi mo sa anong larawan? Ituro mo yung kapwa ko sa kanan mo o sa aliwa mo sa kanan mo. Ito po ang larawan ng Diyos. Ako po ang larawan ng Diyos. Sapagkat yun ang nilikha ng ating Panginoon. Kami tayo tumahal ng Diyos. Hindi po siya nalikha ng mga basta-basta lamang. Diba tayo po pag nalikha tayo ng isang bagay, hindi naman tayo nag-iisip minsan. Pero ang Diyos, nagplano po siya. Kung ulitin po natin yung lahat ng nilikha po niya was 5 days. Iisip na po yan. Pero pagdating po sa tao, ang sabi po niya, sandali, mag-iisip tayo kung anong larawan ng tao na nilikhain natin. Then nakaisip sila, yung mukha natin ang ilalagay po natin sa ating Panginoon. Pag sinabi natin, may ilong ba ang Diyos? Baka naniniwala ko, may ilong ang Diyos sapagkat kamukha tayo ng ating Panginoon, kalarawan tayo. Ano ba yung sabi, Mama, na kalarawan? Isang idea lang, isang mental na larawan na kung ano ang resulta ng isang bagay o isang tao. Alam niyo po, sa paggawa ng bahay, especially architecto, pinag-iisipan po yan. Hindi yan basta-basta naglalagay po ng toilet. Imagine po ninyo, maglagay kayo ng toilet sa gitna po ng kitchen po ninyo, na habang nagluluto ka, meron po dumudumi. Ano pong klaseng bahay ito? No? Kung titingnan po natin, walang sense. Kung titingnan po natin kung yung pong bahay po ninyo, yung kwarto ninyo, special na kwarto ninyong asawa, ilalagay mo sa labas po ng terrace po ninyo. Matatawa lang po kayo, pero ito po pinag-isipan mismo ng Diyos. Lahat ng detalye ng inyong pong katawan, lahat ng organs ng ating katawan, pinag-isipan po ng ating katawan. Kaya kami naniniwala po kami, pag binabanggit natin yung healing, no, ina-acknowledge, Lord, ikaw naman ang may design ng body ko eh. Kung ano yung mga internal organs na hindi po nagpa-function, kayang mag-design. Kaya sabi natin, greatest physician po ating doktor, pagkat ang ating po Panginoon. Sapagkat siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Inarrange niya yung lahat po ng bagay. No? Matatawa po kayo pag sinabi po natin yung pong ating pong bituka, yung nga nilalabasan po ng ating pong mga dumi, ikakabita sa ating pong bibig. No? So, ikaw, sumakain ka at dudumi ka, dito rin lumalabas. So, matatawa po tayo. Pero ang Diyos po, pinag-isipan niyo mabuti. Hindi po basta-basta ang pagkakadesign po sa bawat sa atin. Ganyan po siya. Next one na. Sipa. Sabi po sa awit 17, verse 8-9, ako'y bantayan mo, paborito mong anak. Sino po paborito niyo? Hindi po lang kami. Hindi lang po yung mga pastor, hindi lang po yung mga workers, hindi lang po yung mga elders, kundi ang buong tao po sa buong mundo. Ang sabi po niya, paborito mong anak. So, tinawag po yung paborito mong anak. Wala pong special, wala pong may mas mataas. Lahat na po, paborito niya anak. At palagi mong ingatan sa lilim ng iyong pagpak. Mula sa popo ng masama, ako'y iyong ligtas. Ganun po ang pag-iingat at pagtingin ng ating Panginoon. 24/7 ang kanya po. Yung kanya pong mata, lagi nakadilad yan, tumitingin sa bawat sa pusa atin. At tayo po ay iniingatan natin. Ang tanong, niya, iniingatan ko tayo ng ating Diyos at 24/7 sa atin. Bakit yung mga nangyayari masama sa atin? Sapagkat kayo po ang pumili ng kapapahal. Ang Diyos kahit kailan hindi ko ipapahal. Tayo po mismo pumili. Mamaya mag-discuss po natin. Mama, next. Kaya, hindi kailanman ang iyong kabiguan na magdidikta kung sino ka. Pag meron kayong mga kabiguan, failure in life, hindi nangangulugan na ikaw failure. Kaya po lagi namin sinasabi, no? Kung meron kang anak, kung meron kang kapatid, magulang na nag-fail sa'yo, huwag mong i-define yung kanya pong pagkatao dahil sa kanya pong failure.
Halimbawa po, meron kaming anak, na hindi nakatapos sa pag-aaral. Sasabihin mo, kasi bobo yung aking anak eh. Hindi pa pwedeng i-define ng tao yung pong failure sa magitan ng kanya pong failure. Sapagkat ang sabi po rito, ang kabiguan, ang ating daw pong mukha, ang ating daw pong kawangis, ay ating pong Panginoon. So nangangulugan yung mga failure po natin, it's only a part of life. Tinuturoan tayo ng ating pong Panginoon. No? Yung ating pong mga kabiguan sa ating pong mga plano, ito po'y kaparaanan lamang ng ating Panginoon. Sometimes po, naliligaw tayo in order na makita po natin kung gaano po ang biyaya ng ating pong Panginoon. So yung kabiguan po ninyo, never nyo i-accept na yun po ang buhay ninyo. Especially sa mga anak po ninyo. When you mention anything sa mga anak po ninyo, you always mention na yung mga blessing po sa anak po buhay. Dahil sa power and tongue, no? Kung anak po natin ay mahina, sabihin mo, mahina sa mathematics, talagang bobo ito. Magiging bobo po yan. Eh, paano po talagang bobo? No. Always declare, no, my children will become mighty in the land. They will be above, not below. There will be a borrower, and there will be a lender, not a borrower. Lagi nyo i-declare po yan, sapagkat yun po ang plano ng ating Panginoon. Next mga. Yun pong ating mga masasamang kalagayan sa oras po. Mga problema po natin. Huwag po yan na mag-define kung sino po tayo. Lagi natin tatandaan, tayo po'y kalarawan ng ating pong Diyos. Yan po una, larawan na binigay po upang maramdaman po ng pag-ibig po natin. Pangalawa, yung wangis. Sige, sunod mo. Ayon sa wangis daw po ng ating pong Diyos. Sundan mo. Yan. Sa Genesis chapter 3, verse 1, ang sabi po, sinabi lang niya ng Diyos sapagkat alam niyang kakain kayo ng bunga niyo at makaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Etong verse na ito po yung time na si Eva tinutokso po ng isang ahas. Kilala pa natin yan at maaaring nababasa po natin po yan, maaaring kakwento po natin yan. Ang sabi po ng ahas, kung kakain ka ng bunga, sapagkat sabi ng Diyos, huwag kang kakain ng bunga ng masama at mabuti. Yun lang po yung isang puno ng may prutas na ayaw kayo pakain ng Diyos kahit kanino. So, sabi po ng ahas, kumain ka. Sapagkat pag kumain ka ng bunga na ito na pinagbabawal ng Diyos, mamumulat ang iyong paningin, ang iyong pananaw, at magiging parang ang Diyos. Malalaman mo ang masama at mabuti. Actually, kung titingnan po natin, ito po ay isang half-truth, kalahati ng katotohanan sa laman. Sapagkat ang plano talaga ng Diyos, nung nilikha po tayo, maging kawangis tayo ng Diyos. Pag sinabi natin kawangis, parang maliit na Diyos. Katulad ng binanggit po rito ng ahas, na para karoon maging Diyos. Yun talaga ang plano ng ating Panginoon. To become like Him. Kaya ng kawangis. Ano sabi ng kawangis? Yung pagiging pure, pagiging matalino, yung pagiging responsible, yung pagiging maayos sa pamumuhay. Yun talaga ang plano po ng ating pong Panginoon. Yun ang design sa bawat isa po sa atin. Lalaki tayo, at anda tayo, magmamature po tayo, yung ugali po ng Diyos, yung kanyang character, yun ang pinakaloob sa bawat isa po sa atin. Kaya kahit ang tao po nagkasala po siya, meron siyang likas na kabaitan. Bakit po? Kasi andun yung kanya pong wangis, andun yung kanya pong character na yung po binabanggit sa bawat isa po sa atin. Next mama. Dahil sa kanyang pag-ibig, ibinahagi niya lahat ng kanyang mga pangyayari sa atin. Sa atin lamang, hindi sa mga anghel, hayop o bawat bagay na meron pong buhay sa mundo ito. Sa angel po hindi pinagkaloob. Kaya kung titignan po natin, o pag-aaralan po natin yung level ng positioning, mas mataas po tayo sa angel. Ang angel po, delikado po niya para maglingkod. No? Hindi para sambahin, hindi para pinalangin, na bilang mataas sa atin, o hindi para manalangin. Ang angel po, nagsisibilang po yan. Tayo po ang pinamataas. In fact, sa mga hindi po nakakalam, darating pong panahon ng ating Panginoong Kristo, mag-aasawa po siya. There will be a marriage of the Lamb.
Mag-aasawa po siya. Ang tanong, sino po ang mapapangasawa ng ating pong Panginoong sa Kristo? Tayo po ang mga tumanggap sa Kanya. Kaya titingnan po natin, yung pong angel, hindi ka dapat lumuluhod. Bakit? Sasabihin lang sa'yo ng angel, sandali, mas mataas ka sa akin, bakit ako mayaan mo? Sapagkat base yan, doon sa pagkakalikha ng ating pong Panginoon, you are more than an angel. In fact, to be honest with you, ang ating Panginoon po namatay, hindi para sa angel. Namatay po siya para sa atin, mga tao. Sapagkat mahal na mahal po tayo. Kaya sabi po niya, yung kanya daw po pag-ibig ay ibinahagi po niya hindi sa mga angel. Kaya tayo, meron tayong capacity to love. Yung capacity to love natin, it go beyond sa normal. Kaya na po pinipigilan natin. Nung sinabi po ng Diyos, mahalin mo ang iyong kaaway, ang sabihin mo, hindi ko kaya. Binigyan ka ng pag-ibig ng Diyos para to go beyond doon sa mga tao po na hindi nyo kayang umahalin. Mamahalin po niyan. Kaya nga, lagi natin tatandaan, in order na mag-exceed yung ating pagmamahal, dapat po pag-ibig ng Diyos ang siya po pinahihirap ng sa bawat sa Panginoon. Alam niyo po, sa aming mag-asawa, marami na po nakapanakit. Marami na po nakagawa ng hindi magandang bagay. Despite na mga ginawa po namin kabutihan, marami pa rin po ang sumira sa pamilya po namin. But despite all these things, no, lagi namin sinasabi sa kanya, mahal na mahal namin kayo. With purity. Kaya sometimes kasi yung sinasabi natin, mahal natin, galing lang po sa lagi. But sa likod ng ating pong isipan, nagpo-produce yung ating pong galit. No? Pagtalikod po natin, wala ko po ita, alam mo, mahal na mahal kita. Sa harap ko, nasasabi po natin yan. Kung baga sa plastic mo. But when you are in God, napapractice mo yung talisay na pag-ibig po niya. When you said to your enemy, mahal na mahal ko na para sa ating Panginoon. With purity po niyo. Talaga ang yung purity po niyo. Pagkabat maaaring hindi naintindihan, kaaway po niyo. Pambira ito. Ginawa ko na ng masama ito. Nilait-lait ko ng pamilya niya. Sinira ko na yung mga anak niya. Kung ano ng mga pinagchichismis po. Nung nakita kami, mahal na mahal daw po niya. Alam niyo po, meron ako isang Pakistani, alam po ni Pastoria, na nung dumating ako sa company, hindi ko lang alam kung bakit galit na galit sa akin. Kasi po nasa ground floor kami, sa first floor po yung accounting department namin. Siya pong head po ng finance. No, lahat po nakakaakyat, Pilipino, Bangladesh, kahit yung aming table, nakakaakyat. Except sa akin, bawal akong makyat. Ako lang po nag-iisang empleyado sa company namin na ayaw niya paakatin. Anong kapliran niya? Pag nakikita ang pagmumukha mo, napipi ko na sa siya araw ko. Galit na galit po siya sa akin. Ganun siya galit sa akin. Minsan po, nagsagutan na kami kasi umakat ako, pinakat ako ng CEO. Nakita niya, sabi mo ka ngakat dito. Andali, pinapakat ako nun. Hindi! Kahit CEO daw. Nagsisigaw siya, nagwawala siya. Nag-hysterical po talaga. Scandalous talaga ang nangyari po. So, ginawa kong bumaba ako, tinawagan ko yung boss ko, boss, ayaw akong pakatin din. Hindi, kinausap din, nagpasipay, nakakat ako. Pero kahit kailan, ayaw niya makita bang mukha ko. Ganun po siya ang galit. Pero yung mga ibang Pilipino po, mahal na mahal po yun. Maliban lang sa akin. So, tinatanong ko, ano nang galit ng tao ito? Wala namang ginawa sa kanila. One day, nung kami po ay pupunta sa isang kliyente, magkasama kami. Hindi po siya makakaiwas sa pag-distraction po yan si magkaupo kami sa likod, magkasama kami. At para kaming may LQ. Ano siya? Ako naman nakaharap lang po. Pero ang paligid po siya, ayaw niya makita pang mukha. May tumawag po sa kanya, yung kanya pong asawa. Yung kanya pong anak, nagkaroon po ng grabe sakit. Nadidinig ko kasi nag-i-English po siya. So dahil anak, nakataranta na yung tatay, yung lalaki, Pakistani. Kami agad mo marami na po siya sinasabi. So nung binaba niya yung telepono, napaka-bother niya, kinausap ko na po siya. Sabi ko sa kanya, nadidinig ko yung anak mo ay may problema ng kanya. So dahil anak, yung kanya nakipag-usap na. Ganyan, mga anak ko yan. Pero andun pa rin yung galit, no? Andun. Gusto mo ba tulungan kita? Suddenly, yung bang kanyang mainit na ulo, parang binuhusan ni Yelo. Iniisip niya, since na dumating itong sa company for more than 10 years, no, lagi kong inaapi ito, nag-aalok ngayon ng tulong sa akin. Gusto mo tulungan kita, sabi sa kanya.
So because anak na pong involved, nagsalita po siya. Anong tulong ang magagawa mo sa akin? Sabi ko, yung asawa ko po, nagtatrabaho sa isa sa mga malaking hospital dito, military hospital. Nung binanggit yung hospital, alam niya po yan. Sabi niya gano'n, ano mo? Pwede natin siyang i-admit doon at libre ko, wala akong babayaran. Suddenly, nagkaroon po siya talaga ng realization, how come for so many years, itong tao ito, lagi ko itong pinabara, lagi ko itong inaalipusta, pinuod pa minsan yung salary ko. Ako lang hindi sinisweldo sa kumpanya namin eh. Lahat sinisweldo na ako, sinisweldo. Bakit? Kasi nga, finance eh. Ang gagawin niya muna, pakiusap ka muna sa akin, para naman makawa ka, maaaring nag-hold ka, para ano, ay hindi ka naman ginagawa po yun. Alam kasi, hindi naman niya pwede yun eh, i-delay lang po sa linggo, ibibigay din po niya. Wala siya magagawa eh. Pero during that time, natauhan ko yung tao ito. Sabi niya, how come that there's a person na talaga naman pinagmalpitan ko and yet really nagbigay ng tulong. At nung siyang marap ko, sabi sa kanya, all those things na ginawa mo sa akin, so I will forgive you. I love you with the love of the Lord. From there, kami po dalawa naging best friend. Kesa naman kaya sabi nga po doon, dapat mahalin po natin. Yun ang awanis natin, yung larawan po natin eh. No, ibig ng mga tao kung hindi ka tanggap-tanggap, magagawa lamang po natin yan. Kung meron tayong pag-ibig ng Diyos. Yung dalisay na pag-ibig po na ating Panginoon. Yun po yung kawangis. Sunod naman. Sipa. Yan. Sa paggalang sa kanyang moral na kalikasan, ang tao ay ginawa ayon sa larawan po ng Diyos sa katwiran at sunay na kabanalan. So tayo po ay isigninan, tayo po ay lumika sa mundong ito na may kakayanan po tayo maging banal. Kaya kayo maniniwala po na tao lang ako eh. Wala akong kakayanan, mali po. The word na tao lang ako, mali po yun. Pag sinabi mong tao lang ako, nangangahulugan, you are something created na napakababa po. Hindi po. Tayo po nilikha, awareness natin ang ating Diyos. So meron tayong kakayanan na mabuhay po ang ikakakayanan. Next pa po. Yan. Sumunod po, pamamahala. Imagine po ninyo, no? Ginawa kang kalarawan, ginawa kang kawangis sa ating Panginoon, at higit sa lahat, binigyan po tayo ng pamamahala. Ano ba yung pamamahala mo? Yan. Hindi nalikha si Adan at pagkatapos hinirang siya bilang kanyang tagapamahala. Nilikha din niya si Adan na mamuno, isang buhay, nagsasalitang spirito tulad ng kanya pong may lalang. Nangangahulugan, meron tayong authority. Binigyan tayo ng kapamahalaan. Imagine po ninyo, ang Diyos po na nagdikta ng lahat ng bagay, umakyat ng langit upang bumalik sa kanyang kontrol. At ang sabi, lahat ng nilikha sa mundo ito, ikaw ang mamamahal. Napakalaki pong responsibility and yet yung pag-ibig at trust ng Diyos ipinamahala po sa atin. Alam niyo po, ang business sa langit, business po ng Diyos po yan. Siya pong namamahala sapagkat yun po siya. Pero ang business po sa lupa, business po natin po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung responsibility, yung accountability, at yung ating pong authority to create sa mundong ito, ipinagkaloob sa bawat sa atin. Kaya lagi natin tatandaan, meron kang authority over the earth, no? Those spirit things na gumagambala sa atin, meron kang karamdaman, you have the authority sa inyong mahala po yan. Kaya minsan po na marami nagkasabi na napakadali sa atin na magpunta po ng hospital rather than to trust na. Napakadali po sa atin na magpainom ng gamot rather than to pray. Kasi po bakit? Because we see everything na mas effective yung gamot, mas effective yung doktor, mas effective po. Sino nanonood po rito kay yung pong born again Christian na doktor? Ang pangalan? Atoy. Sino pa naman kay Atoy dito? Yung pong madaldal na nagpapata. Yung doktor. No? Siya mismo nagsabi, kami mga doktor, kahit kailan hindi namin kayo kahit pagalingin. Totoo po yan. Sapagkat ang pamamahala po ng kagalingan, ng gagaling sa Diyos at pinagkaloob sa atin, meron po tayong self-defense sa ating pong body. Piniligay po ng Diyos po yan. Sapagkat alam ng Diyos yung ating pong body, magkakasakit po ito. Kaya binigyan niya po ng panlaban. Ang problema, hindi natin na-activate. Bakit po? Kasi hindi natin kayang palabasin at ginagamit natin yung mga preventive
rather than corrective. No? Nagkakaroon tayo ng sarili natin pag-inom ng gamot, nagkakaroon tayo pagpunta sa doktor, pero hindi natin nagagamit yung pamamahala po. Napakalaga po yung authority na pinagkaloob sa bawat sa atin. Let us always use the power that was given to us in order na magkaroon tayo ng buhay doon. Maganda po, it's ano, sunod po. Yeah, sa Mateo 16:19, ibibigay ko ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipinagbabawal mo sa lupa ay pagbabawa sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot din daw po sa langit. So this is the authority that was given to us. Now, despite na ipinakita ko po sa inyo na dakilang pag-ibig, kalisay na pag-ibig ng Diyos, ang tanong ngayon, ano ang isinukli ko natin sa inyo? Normally, pag tayo po'y binigyan ng pag-ibig ng ating pong anak, binigyan tayo ng pag-ibig ng ating pong asawa, binigyan tayo ng pag-ibig ng ating pong magulang, ng ating pong boyfriend, girlfriend, kaibigan, normally po, ibinabalik po natin na maaaring kasing level ng pag-ibig o maaaring mas mataas pa ng pag-ibig. Kasi yun po ang tao. Ngayon, despite na ipinakita po natin sa Biblia kung gaano kamtakila ang pagmamahal ng Diyos sa bawat sa atin. Ang tanong ko ngayon, ano na po ang ginantin sa Diyos? Ano po isinukli niya sa atin? Napakaraming pagkakataon para ibalik yung pag-ibig po niya. Pero ano ang ginantin ko natin? Yung pagiging matigas na ulo ng bawat sa isa. Despite of many things na ginagawa ng Panginoon, despite ng every morning, nagigising po kayo, nakikita niyo panibagong araw. Ano ang ginagawa? Paggising natin sa umaga, ano po hawak ko natin? Atin pong cellphone, Facebook, natin pong tinitingnan. Nag-post ako kagabi. Ang ganda ng post ko. Ilan kaya yung likes sa umaga? Kasi kung lumagpas ang maraming oras sa gabi, so meron umaga. Tingnan mo po yung post sa Facebook, pinakaganda-ganda mo pa. 5 lang po ang likes. Kaya hindi nagiging pambira ko. Kahit pamilya ko hindi nag-like sa akin. Diba? Normally yan po nangyayari sa atin. Or kung di man, pupunta ka ng Facebook, titignan mo yung update ng bawat situation po ninyo, mga post sa kaibigan po ninyo para makapag-comment ka. Yun ang buhay po natin. Aminin man natin o hindi. Pero kahit kailan, hindi ka nagpasalamat sa Diyos pagkagising sa iyo. Panginoon, salamat muli sa panibagong kalakasan. Salamat muli sa panibagong kalakasan. Marami pong tao ngayon ang hindi na pinagigising ka. Either inahangat attack or either pinapangungot and so on and so forth. Bakit hindi natin magawang pasalamatan na natin? Na panibagong buhay ang kanya po ibigay sa atin. Sabi nga, every time naman yung tap natin ng umaga, yan po para sa mag-asawa is another hope sa bawat sa atin. Always pray, Lord, ano ang gusto mong gawin namin mag-asawa sa umaga nito? Sapagkat ipinaya ko muli ang mga. Hindi ba napakasarap ang gawin ko yan? Kesa rather than pupunta ka sa cellphone mo, Instagram, punta ka ng ano mo, YouTube, manonood ka, kumpara mo sa pasalamat sa ating Panginoon. Despite of so many things na ginagawa, hindi lang individual sa inyo, including sa inyo pong pamilya. Did you pray in the morning or did you acknowledge ang ating Panginoon na salamat at meron kong pamilya na nagmamahal sa atin. Hindi ba hindi natin nasabi sa inyo? The first thing na gagawin ko natin immediately sa social media. Ganito po ang ginagawa ko ito. Ganito na ang realidad sa araw ko na ito. Itong panahon na ito, itong generation na ito. Less yung kong pagtitiwala at less ang pag-acknowledge ko sa ating Panginoon. At hindi lang po yan. Meron pa tayong ginawa, no? Despite of yung kanyang kabutihan, ano sabi po doon? Hindi mayakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalasuhan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kakasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahagi. Sunod ba man? Pakaingit o pagpatay, paglalasing, walang habas na pagkasaya, at ibang katulad nito, muli ko kayong binabalaan.
this is a warning to all of us. Not only for you, but all of us. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Ang tao ngayon, masayahin na siya. Gusto niya lagi siya nagsasaya. Pag nakikita-kita ang family, anong gagawin natin? Parang kasiyahan tayo. No? Yung kagad, immediate yan. Saan tayo magsiswimming? Saan tayo mag-outing? Yung kagad yan. For so many years, hindi kayo nakita kayo, immediately yung po kagad po yan. Hindi pa pwedeng salamat sa Panginoon sapagkat muli ka na nakabakasyon dito sa Pilipinas. Salamat tita, salamat tito, salamat sa mga sapagkat muli tayo nakasama-sama. Mabait ang ating pong Panginoon. Iba hindi po ganoon ang nangyayari. Immediately, naghahanap po tayo ng kaligayahan. Despite, again, ng marami pong pagpapala, pag-iingat, pagmamahal ng Diyos na hindi po natin mabilang, ito po ang madalas na ginagawa natin sa ating Diyos. As if na parang hindi priority sa ating buhay. Iingatan po natin yung ating sarili. No? Sa tulad na binabanggit po natin, maaaring hindi nyo napapansin nila ito. Lumilipas po yung mga araw, hindi natin napapansin po ito. But it is a reminder sa lahat po, sa bawat po sa atin. Hindi ko sinasabing magpaka-Diyos kayo, magpaka-panatiko po kayo. Ang sinasabi ko lang po sa iyo, ibalik natin yung pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Nakarapat-dapat po siya. Yung buhay natin, hindi natin napapansin po yan. Yung araw-araw na safety natin, hindi po natin napapansin po yung mga bagay nito na dapat na pinagpapasalamat po. Ano pa po? Sa pangwawakas, yan. Sabi sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama yung gawa. Yung lahat ng kasalanan po natin, ang siya pa ng dahilan na naglalayo sa bawat isa po sa atin. Alam niyo, may ugali po ako ng araw, ng bata ko. Pag nakakita ko ng buwan, sasabihin ko doon, sa gabi, ang lapit lang pala ng buwan. No? Baka ko ng ilang metro, mas malapit sa buwan. Pero habang malapit yan yung malamakbang ko, nakita mo, parang malayo ulit yung buwan. Parang kahit maglakad ka ng malagbang-lakad, yung buwan po, hindi siya na malapit sa atin. Pero pag nag-station ka, tinignan ng buwan, para malapit po sa atin. Ganon din po ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon parang Panginoon. Kayo po ang lumalayo sa ating Panginoon. Never, sabi ng ating Panginoon, never kung itatakwin ang sinamang lumalapit sa atin na nagpapakumpatuloy sa atin. Na dahil sa kasalanan po natin, siya po ang nagpapalayo sa bawat isa. Ikaw ba hindi ka na nagkakasala? Nagkakasala ka rin po. At hindi po namumuhay na makasalanan. Iba kasi nagkakasala ka kaysa namumuhay po sa nagkakasala. Sapagkat ang kasalanan po ang siyang naglalayo sa atin sa atin. Gusto pa ng ating Panginoon. Gusto ka sabihin lagi na mahal kita. Gusto niya lagi na nasa tabi po tayo na ating Diyos. At because yung kasalanan po natin, ang siyang naglalayo sa atin. Meron po isang kwento sa book of Revelation na gusto kong bigyan na sa mga. Yan. No, ang ating Panginoon sa Kristo, ang siya nangungusap dito sa book ng Revelation. Alam ko mga ginagawa mo, ang iyong pagpapagal at madyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsente ang masamang tao. Sinusubok mo ang nasasabi ni sila apostol at napatunayan mo sa lingguan. Sumunod naman. Alam kong matyaga ka, nagtitiis sa maraming hirap, alang-alang sa akin, at hindi ka sumusuko. Alam ng Diyos lahat ang ginagawa ko natin. Nagsisimba ka every Sunday. Kinagalang mo, magulang mo. Nagbibigay ka sa mga kapatid mo. Tumutulong ka. Hindi na sa pamilya mo, sa community mo. Alam ng Diyos yung linis ng iyong hangarin na magawa mo lahat ng bagay. Alam din ng Diyos kung paano mo nire-respeto ang magulang mo. Kung paano mo minamahal ang magulang mo. Alam din ng Diyos yung lahat ng pagtitis mo para sa pamilya mo. Ibibigay mo lahat kahit yung kalimuling kalakasan mo para sa mga anak po natin. Alam din ng Diyos ang plano po para sa iyong pamilya. Alam lahat ng Diyos po yan. At hindi po kailanman nalilimutan ng ating Panginoon yung lahat ng kabutihan na ginagawa po sa atin. Katulad po ng iglesia nito na pinupuri ng ating Panginoon. Pero after po niyang purihin yung lahat po ng bagay, ang sabi niya, subalit may isang bagay lang ako napansin. Iniwan mo ang unang pag-ibig. The first love. No? Alam niyo po nung tayo pinagsisimula ng pamilya,
Yung asawa po natin, lagi natin sinasabihan, no? Ibibigay kong buhay ko kahit sa mga ano, para lang sa inyo. Walang sino man ang pwedeng umagaw sa inyo sa akin. Lahat gagawin ko, even the cost of my life. Lahat niya ginagawa po natin sapagkat mahal naman natin. That is the first love. Kasi sinasabi po natin, ayaw natin maiwan. Ayaw natin maghiwalay sa pamilya po natin. Yan pinakarap natin. No? Bakit this time? Parang nagiging routine na lang. Mahal mo ba anak mo? Oh, mahal ko anak mo. Kasi anak mo yan eh. That is already routine. When you go to the church every Sunday, why? When you go to the church? Kasi nakalakihan ko na eh. Naging aral na sa akin yan. Why you respect your parent? Kasi nga, nasanay na ako eh. Nire-respeto ko ang aking kong magulang. Bakit mahal mo yung anak mo? Kasi nga, marami na reason. Ginagawa mo yung bagay na mabuti sa inyo. Pero sabi ng ating Panginoon, isang bagay na ang ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na yung unang pag-ibig sa akin. The first love for your family na kung saan secure, inaramdaman ng asawa mo, ng mga anak mo, ano doon. But later on, because of the practices, because of the routine, hindi na maramdaman yun ng asawa na pati. Ginagawa mo lang po out of duty. Wala na yung unang pag-ibig na supposed to be kaya mo siya ginagawa, ayaw mo siya mawala sa iyo. Yun ang hinihingi po ng ating Panginoon. Doing your best for your family, it's fine. Okay po yan kapag yung personality. But doing what is the best for God, yun po nalilimutan ko. And that is the first love. That is looking for. At ang sabi po niya, alalahanin mo dati mong kalagayan, pagsisiya at talikuran ng iyong mga sanagawa, gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. Now is God calling for them. Yung pag-ibig mo na nawala na, ibalik mo yun. Muli mo i-restore para sa akin. Hindi para sa bawat Panginoon, hindi para sa benefit ng ating Diyos, kundi sa benefit ng bawat isa po sa akin. Kayo po nakakaalam kung kami ang mahal ng ating Panginoon. Kayo po ang pwede na magsabi kung kami siya ang parang sa bawat Panginoon. Siya ba ang una sa listahan ng bawat isa? When we go about to finish the college during that time, kung magtatapos na po kami, 5th year college po kami, one of my classmates nag-drop off ng po siya ng school. Sabi niya, Brad, hindi lang magtutuloy. Sabi niya, hindi ko bakit? Sayang isang senda lang. Kapag tinawag na ako ng ating Diyos na magpunta sa kanya. So nagulat po ako sa kanya. At ang sama pa po nito, nung po yung nag-drop off na siya, inausap ako ng nanay niya, yung nanay ng classmate. Kasi yung nanay po ng classmate ko, tsaka yung mga nanay namin, para mga nanay na po namin yan. Kasi madalas po kami sa mga bahay-bahay namin, kaya nanay na po ito. Pinatawag po ako ng nanay niya. At gusto niya convincing ko yung aking classmate na magtuloy po. Sabi niya na hindi lang mag-aaral. Maglilingkod na ako sa ating people. So, ginawa, sabi ko rin, kakausapin ko po. Pipilitin ko, but definitely, hindi ko po kayang sabihin sa inyo na mapipilit ko kung bumalik ko sa school. So, nung tinanong po siya, sabi sa kanya, bakit di mo natapos si tsaka ka mag-punta ito? Kaya hindi na sabi niya, tinawag na kasi ako ng Panginoon. Sabi ko, ano ba yung priority sa buhay mo? Because I'm trying to magkaroon po siya ng guilt na iiwan niya kanyang magulang, hindi niya paglilikuran. Ano ba magiging priority sa buhay mo kung hindi ka magtatapos? Alam niyo po, sabihin sa akin, my first priority is God. Which, kung binagkat po niya, sumudot niya puso. Kasi naglilingkod kami pagpakaroon. Sabi ko, okay, kung priority mo ang Diyos kung araw, what is your second priority? Kasi hinihintay ko po mag-exam magulang niya. What is your second priority? My second priority is God. Pangalawa, una, pangalawa. And then what is your third priorities? Meron na po akong konting. My third priority, again, is God. Never, sabi na classmate ko, don't ask me, fourth priority, fifth priority, sixth priority.
Sapagkat lahat po yan, iisa lang sa ko sa inyo, ang Diyos ang pag-ibig. In short po, hindi po siya nakapagtapos. No? And I believe in my heart, na taong ito isa ng mabuting servant ng ating Panginoon. Na sometimes naiisip yung ganung bagay, sabi ko, siguro hindi ko naisip during that time yung priority ng buhay ko. Akala ko nung araw, career. No? I'm not saying na pinaginayangan ko yung aking conscience. But during that time, there is a guilt na somehow, sinasabi ko sa sarili ko, mali yung priority mo. Hindi ko alam na darating pala sa buhay ko. Na magiging priority ko rin. Diyos pala. Nauna nga lang siya, na-late lang kami. Kami po mag-asawa, nung kami po is about to make the final exit to Saudi Arabia. Sabi namin, ilang years na siguro, few years, umuwi na rin kami sa Pilipinas, we'll stay here. Ang question ngayon, what is our priority? After ng maraming tao sa Saudi Arabia, darating din pala sa punto na priority pa rin namin. And just it pala. Ipinaunawa ng Lord, 19 years siguro Panginoon, sige na, i-prepare mo lahat ng bagay, at definitely, you're calling to become priority sa paglilingkod sa amin. Nauna lang may classmate ko. Ang sabi ng ating Panginoon, kung saan ka raw bumaksak, doon ka raw bumangon. Kapag tinihitan niya, yung pagbangon ko ng bawat sa kasabi. Kayo po nakakaalam, kung nagkaroon po ng hindi priority ko sa bawat buhay ko, I encourage everyone. Yung kami po, living testimony po kami kasama. When we prioritize God, everything will become settled. May problema po kami. So, hindi lang kami mag-asawa, hindi sa aming mga anak. So, but definitely, it will not define yung aming priority sa aming buhay. Sa buhay, ayusin po natin kung sino po ang Diyos sa bawat sasama. Kung ano yung level ng ating Diyos sa bawat buhay ng natin. Sabi nga ni Joshua sa Joshua 1:8, for me and my household, we will say the Lord. Yung pong sabi ko niyo, when lagi kayo maghahabos sa opportunity, lagi kayo maghahabos sa trabaho, lagi nyo nga habulin po yan, sapagkat yan pong ino-offer ng mundo. Habulin mo ko, but definitely, wala pong tao ang maaaring lumagpas sa pangangailangan. Magkaroon ka man ng 1 milyon sa oras pa nito, hahabulin mo next year, maka 2 milyon ka. Bigyan ka man ng 2 milyon, makuha mo na yung 2 milyon, next year po, hahangarin ka ng milyon. And so on, and so forth. Ganun po ang magiging buhay ng tao. Wala po siyang satisfaction. Wala siyang kapahingahan. Bakit po? Sapagkat ang Diyos is dalisay ng pag-ibig niya ang magkakaroon po ng buhay ng walang ito. Magkaroon man ako ng 1,000, magkaroon ko naman 1 milyon. Kung meron akong Diyos, mas mapalang at magiging ako. Sapagkat bakit po? Sapagkat yung tunay na nagbibigay po ng kaligayahan, yung pag-ibig po nito sa akin. It's again, it's an encouragement to everyone. Kung titingnan po natin, again, may mga priority ka sa bawat buhay. What we can offer is only the priority bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Hindi po kayo kailanman matatalo o magsisisi kung magiging priority po nyo ang ating Panginoon. Sapagkat siya po ang source ng lahat ng bagay. Ang pag-ibig po, ang kaligayahan, ang kapayapaan, binibili po yan sa mundo. Wala pong sino tao pwede magbigay sa inyo ng kapayapaan. Magkakaroon kayo ng problema. Temporary joy, temporary peace, temporary happiness, mararanasan po niya. But the everlasting and the permanent joy, it's only come from the radical or alisay. Bago po tayo magtapos, uulitin po natin, ang sabi po nung isang talata sa Biblia, na naghahanap po siya ng kapayapaan, naghahanap po siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, hindi mo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang sinabi po ni Apostle, maliban na ibigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Naniniwala ka, that's fine. No? Naging relihiyon, naging kasanayan mo na.
yung pong pagbibigay ng tiwala sa ating Panginoon. Pero meron tayong kulang. Ang sabi niya, maliban sa ibigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang mapayagusyon. Excuse me po. Yan. Pag po kayo magtataka, marami pong mga lalaki ang iiyak sa ating Panginoon. Wala akong matibay pagdating po sa ating Panginoon. Iiyak at iiyak po tayo pag tayo po hiling po ng ating Panginoon. Ano po ito rin? Meron pong isang sitwasyon, sinend ko na po ito last Friday, but napakinggan ko rin ito sa isang tinuruan namin. Nagpapastor na po siya sa Pilipinas. At nakita ko po, ginamit niya ulit yung John chapter 3 verse 3. Na kung saan si Nicodemo po, isa siyang reliyosong tao. Isa siyang mabait na tao, isa siyang nagtuturo ng Biblia, isa siyang talaga namang kagalang-galang. Nung pumunta siya sa ating Panginoon nung gabi upang magtanong, ang sabi niya sa kanya, ipaparaphrase ko na po, hindi po dyan. Ang sabi niya, mabuting guro, alam kong ikaw ay nanggaling sa langit. Kapagkat walang sino man ang pwedeng magturo ng katulad ng tinuturo mo. Yun ang sabi po niya. Ang sabi doon sa napakinggan ko ng Pastor Toro, normally pagka tayo po ay pinabanggit ng gandang bagay, the only thing that we can respond is salamat at nagtiwala ka. Yun ang talaga naman talaga, no? Kasi pinupuri po tayo, kaya mangyayari po yan is magre-response ka na magpasalamat ka sa lahat ng bagay na nangyari sa iyo. Pero iba po yung response ng ating Panginoon. Nung napakinggan po niya na siya tinawag na mabuting guro at talagang kinonfirm na siya po ay galing sa langit, siya po nagtuturo na galing sa langit. Ang sabi ng ating Panginoon, ito po ang maliwanag na maliwanag at uulitin ko sa inyo. Maliban ang isang tao na ipanganak na muli, hindi siya makakapos sa Diyos. Yun po ang sagot po niya doon sa isa pong reliyosong tao. Isang taong matagal na mula pagkabata hanggang sa paglaki, andun doon ay paniniwala niya sa salita ng Diyos. Pero kahit kailan hindi po siya nakaramdam ng security ng kanya pong buhay. Kaya namapit po siya. Maliban ang isang tao, ipanganak na muli, hindi siya makakapit sa salita ng Diyos. So sumagot po itong tao nito. Sa isip niya na alam ng Panginoon sa Kristo ang purpose kung bakit ako lumayo sa kanya. Alam niya na naghahanap ako na just in case na mamamatay ako sa oras na ito, gusto kong makasiguro na doon po sa langit at punta po natin. Wala pong taong sabihin niya na gusto kong magpunta ng impyerno. Lahat po niya, pag tinanong mo, maaaring sabi ko siya, hindi ko lang alam pero sa likod ng kanyang isipan, gusto ko ng langit. Yun ang matagang purpose natin pag namatay. Sapagkat tayo po lahat dito ay tayuan lang tayo dito. Wala pong taong hindi mamamatay. Naunang-una lang po ang schedule po natin. Ang tanong ay pag namatay po tayo, saan tayo pupunta? Yun ang problema ng tao ito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pagamat mula bata hanggang sa paglaki, alam na alam niya ang tinuturo po ng Biblia. Pero kahit kailan hindi po siya nakaramdam ng kasiguruhan ng kanya po patutunan. At inulit ang Panginoon, maliban sa tao ito, maliban ang isang tao, ipanganak na buhay. Hindi siya mapapunta sa langit para direct na makapunta ng langit. So immediately, ang tanong niya kaagad sa sinabi ng ating Panginoon, paano ako ipanganganak na muli? Kasi kapanganakan nagtatanong siya, paano ko ipanganganak na muli? Pwede bang buksan ko yung bahay bata ng aking nanay, papasok ulit ako doon para ipanganak na muli? Ganun ang sabi po niya, literally sabi po niya, pwede bang matanda na ako, papasok ulit para ipanganak? Kasi na naghahabol siya ng buhay na walang gan. Pero sabi ng ating Panginoon, maliban sa ikay panganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapos sa kanya ng Diyos. Ano yung sabihin po nun? Ang tao po pinanganak sa tubig, which is the firstborn. Tayo po, nung tayo kinukonceive, tubig yung nakalagay sa atin. Doon tayo namumuhay sa tubig. No? Mga nanay, alam po yan, tubig. Yung po yung unang kapanganakan. Maliban sa unang kapanganakan, ipinanganak ka bilang tao at ipanganak ka muli sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kawalan ng Diyos. Kaya nga pagdating ko ng verse 7, John chapter 3, sabi po niya, sinasabi ko sa iyo, lahat ba po tayo dapat ipanganak. It is a command of God. It is a command of the Lord Jesus Christ. Maliban ang tao, ipanganak mo.
hindi po siya makakaya. Hindi siya makapasa ng ng Diyos. At pagdating po ng 7, iniutos na ng ating Panginoon. Kinakailangan ipanganakan muli. Sapagkat ang purpose ng ating Panginoon, makarating po tayo na kailangan. Yun po ang intention ng ating Panginoon. Again, ulitin po natin, if you ask me, pag namatay po tayo, saan po tayo pupunta? For me, I'm confidently said, I'm going to heaven. Why? Because the Lord Jesus Christ promised me heaven. Not because decision namin, not because decision kami, but because of the Lord Jesus Christ. Ang sabi ng ating Panginoon, kung sino ipanganak na muli, magkakaroon ka ng buhay na lang. At yun ang aking pinangahawakan sa oras ako. At yun din po ang gusto kong i-share sa bawat isang isa. But when you die, confidently you said, I'm going straight to heaven. Paano po tayo makakasiguro po din? Because there is a testimony, a living testimony that guaranteed lahat na sinasabi ko. You remember the tip of the cross. Yung isang mamamatay tao, isa pong pusakan, isa pong walang kapaitan sa sarili po niya. Ano sinabi niya? Panginoon, kung pupunta ka sa iyong kaharian, alalahanin mo ang pangalan ko. Yun lang po sinabi po niya. Ano sabi ng ating Panginoon? Ngayon din, hindi niya sinabing mamaya o bukas, ngayon din, isasama kita sa aking kaharian. So imagine po yung confident na sinabi ko ng ating Panginoon. But all of us who accept the Lord Jesus Christ, who become a born-again Christians, you confidently say, God, I'm going to your place. Yung pong pinakinakan po natin gawin at yung po ang ipinamamali po ng bawat sa pusa. Paano po natin mapapag-hawakan yung pagsalitang isinilang kang muli? Ang sabi ko sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, kung ipahayag ng labi mo sa oras na ito, na ating Panginoon namatay at muling nabuhay, ang sabi niya, ikaw at ang buong sampayanan mo ay pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad na pinanit ko natin sa verse, chapter 10, verse 6, kung sino man ang manampalataya sa ating Panginoon sa Kristo ay may buhay na walang hanggan. That is an assurance. So I would like to invite everyone na kung mananalangin po ako, sino man, no? Ginawa na po namin last Friday, kapag may mga bago po tayo, kung sino man ang gusto sumabay sa panalangin po ito, ito sa prayer of acceptance. Pagtanggap po ito, tayo makasalanan, sinusurrender po natin ang ating pong buhay, tinitiwala sa Kanya, at siya po ang magiging Panginoon, pagkapagligtas po natin. Ang sabi ko, sino man daw po, sa John chapter 1 verse 12, kung sino man daw po tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, sa magitan ng panalangin, siya na lamang binigyan ng karapatan ng Diyos. Tawagin po mga natin. Hindi po tayo latanak ng Diyos. Kung sino lang po ang tumanggap sa Kanya, ang binigyan ng karapatan na magiging anak ng Diyos. At kung kayo po magiging anak ng Diyos, then you will inherit the kingdom. So mananalangin po ako, at kung sino pong gustong tumanggap, kung sino pong sumunod sa panalangin po, sumabay na po sa panalangin po. Naniniwala po ako na pakikinggan po ng Diyos yung panalangin po ninyo. As if kayo po nananalangin pagtanggap sa Kanya. At ang sabi niya, kailanman hindi ko tatabong yung lahat ng lumalapit sa akin. Pagkos inaari itong akin ang sino mang lumalapit ang nagpapamilita sa Kanya. So gusto kong ibatahan pala tayo ito ngayon. Mananalangin po ako ng Tagalog. No? Sundan niyo lang po ako. Kung sino po yung hingin po ng Panginoon para sundan yung panalangin ko. Ito yung panalangin ng pagtanggap pa rin. Hindi pagbabago ng reliyon, hindi pagbabago. Alam mo yung nakalagay po yung rather, pagbabago ng relationship niya sa ating Panginoon. Upang magkaroon po tayo ng karapatan na mag-anak po ng ating Panginoon. Simulan ko po yung panalangin, simulan na po. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at natagpuan niyo ako. Lumalapit ako, humihingi ako ng patawad sa lahat ng ating pagkakasala. Simula po nung ipinanganak ako hanggang sa oras na ito, ipinahayag ng aking labi. Ama, naniniwala po ako na kayo'y namatay at muling nabuhay para sa akin.
Sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok po kayo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. At sa oras na ito, isulat po ninyo sa libro ng buhay ang aking pangalan. Gabayan po niyo ako, bigyan niyo ako ng desire upang mas lalo pang malaman ang iyong pong mga salita. Sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa ating buhay. Tulungan mo ako na mabuhay na naayon sa iyong mga salita. Lahat ng ito, hinihiling ko sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Para na po manalangin. Panginoon, maraming salamat po ni Father sa tagumpay na pinagkakawalan sa bawat isa po sa amin. Indeed, kami po yung niniwala, Panginoon, na lahat ng panalangin ng bawat kasama namin sa bahay nito na ganito. Niniwala din po kami, Panginoon, na isinulat mo ninyo sa libro ng buhay yung lahat ng nanalangin at nagpatiwala at nagbigay ng kanilang buhay para sa iyo. Lord, dalangin ko po bilang iyo pong nabanggit ko ay mas hindi malalim pa at mauwaw yung bawat kapatero po namin. At namin po, Panginoon, yung pong katotohanan. Sapagkat alam po namin ang katotohanan ang siya kong magpapalaya sa bawat isang po sa amin. As we continually, Panginoon, na mag-serve at continually, Panginoon, mag-celebrate sa buong araw na ito, Lord. Tuloy ka, Father God, na sumama sa bawat isa po sa amin. Manguna ka sa lahat ng pagkakataon upang sa ganun, Lord, whatever we do, Panginoon, we will do it heartily to the Lord in order to glorify and honor your name sa Lord. Salamat po, Panginoon, at we release blessings sa bawat pamilya po na nito, Lord. Hindi lang po finances, Panginoon, kundi mga spiritual blessings sa Lord God. We will declare, Father God, na ikaw ang magbibigay ng tagumpay sa bawat isa po sa amin, Lord. As we go on sa aming pong buhay, pagkatko po namin yung kapayapaan na nagmumula sa iyo at patuloy na mga po namin ng pagsama po ninyo, especially ng banal na Espiritu, upang sa ganun mas lalo pa, Father God, na mag-activate yung aming pananampalataya sa makilala ka namin sa isa pong biblical na kaparaan. Salamat muli, Panginoon, sa mga pagpapalang ito, Lord. To you we bring back the glory, the praise and adoration in Jesus' mighty name. Amen. Salamat po, Pastor. Puro na po tayo habang malutong pa naman ang lechon. Napakabuti po ng Diyos. Amen? Amen. Nararanasan po ba natin ang kabutihan ng Panginoon? Katulad po ng naituro ni Pastor kanina, sinabi niya kung gaano tayo mahalaga sa Diyos. Naramdaman mo bang mahalaga ka? Dapat mahalaga ka. Kahit hindi yan iparamdam sa iyo ng asawa mo, o ng kapatid mo, o ng kahit sinong tao, lagi mong isipin, mahalaga ka. Kasi mahalaga ka sa Panginoon. Okay? Ang Panginoon, nung siya'y lumikha daw po ng isda, kinausap niya yung dagat at nagkaroon ng isda. nung gusto niya ng mga hayop, pinautot niya lupa at nagkaroon ng mga hayop. Pero nung lilikhain niya ang tao, ang kinausap niya, sarili niya. Sabi niya, let us create man. Ha? Diba? Let us. Sino kinausap niya? Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Tayo naniniwala sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kinausap niya yung sarili niya. Sabi niya, let us make man out of our own image. So silang tatlo nag-usap-usap sila. Katulad ng itinuro ni Pastor Daniel. At pagkatapos, di ba, kinausap niya si Abraham. Tinawag niya si Abraham. Bakit? Gusto niyang mag-umpisa. Nagkasala kasi sila, di ba? Sila Adan at Eva, gano'n. At pagkatapos, kinausap niya ngayon si Abraham. Dahil gusto niyang magkaroon ng panibagong lahi. Huwag na nating pag-usapan si Noah, mahahaba ako di ba? Diba? Tinawag niya si Abraham. Sabi niya, gusto ko kanyang magkaroon ng bagong lahi. Tapos, mula kay Abraham, sabi niya, gagawin kitang ama ng lahat ng lahi. So, kahit baog siya, si Sarah baog, sobrang tanda na, pero sila pa rin ang tinawag niya. Bakit? Meron silang takot sa Diyos. Pero hindi nila nakikilala ang Diyos. Si Abraham po ay isang pagano.
No, hindi siya totoong Israelita. Wala pang Israel nung panahon na yon. Siya'y pagano, sabihin sumasamba din sa mga ibang mga Diyos. Pero meron siyang takot sa Diyos. Hindi niya lang kilala kung sino talaga yung Diyos niya. So nakita niya ng Panginoon kung paano si Abraham ay mapagmahal sa Diyos. Nagpakilala ang Panginoon kay Abraham. Tinawag niya mismo, iwanan mo yan at dadalhin kita dun sa lupa na ibibigay ko sa iyo. Ayon. Doon po nag-umpisa. At pagkatapos nagkaroon ng Isaac, ang kanyang anak, at nagkaroon ng Jacob, tinawag niya si Jacob, Jacob, sabi niya, dahil uumpisahan niya ang lahing Israel. At marami pa po. Tinawag niya si Moses nung nagkaroon ng sila'y naging slave, di ba? Sa Egypt. Alam po ba natin istorya na yun? Sino nakakalam ng istorya na yun? Pakitaas ang kapal. Okay? Sila'y nandoon sa Egypt, di ba? Dahil kay Joseph, dahil kay Joseph, napunta siya doon at pagkatapos ay nagkaroon ng Moses. Sila'y naging alipin doon ng 40 years, napakatagal. 4,400 years. Okay? Naging alipin sila doon. At nung dumarami na sila, ang sabi ng mga Egyptian, naku, baka tayo'y matalo na nila. Napakarami na nila at napakaraming mga lalaki yung pinapanganak. Baka matalo tayo ng kanilang sakutin. So, ang ginawa, huwag daw papanganakin ng mga babaeng mga Israelita. Bago pa dumating yung mga kumadrona, kailangan patayin na yung bata. Eh kaso bago dumating kumadrona, nanganganak na. Malalakas ang mga anak ng Diyos. Okay? At pagkatapos, nung pong marami na sila at gusto na ng Panginoon na iligtas sa mga Israelita dun sa pagkakaalipin nila sa Egyptian. Kasi pinahirapan sila ng todo no? Dobling work, imbes na meron nang magdadala ng yung mga clay at mga mabibigat na mga bagay, sila na rin ang mga nagawa nun. Lahat po. So, nung nakita na ng Diyos yung paghihirap ng mga taga-Israelita, tinawag niya si Moses. Ginamit niya si Moses para makalabas sila doon. At pagkatapos, binigay yung batas sa lahat kay Moses, no? Kung ikaw ay nagkakasala, itong gagawin mo, magbigay ka ng mga hayop. O, kung mahirap ka, bato-bato na lang. Pero dapat dalawa. No? Gusto niyo po ba yung gano'n? Pagka nagkakasala tayo, magbibigay tayo ng hayop, tapos patatawarin yung kasalanan natin. Mahal yun. Biruin mo kung napakalaki ng kasalanan mo, sobrang malaki. Kailangan baka bibilin mo. May pera ba tayo pambili nun? Wala, di ba? So, nung ang Panginoon, nagsawa na rin ang Panginoon kasi patuloy ang tao na kamasala na nagkakasala. At maamoy na sa lugar na yun kasi palaging dugo ng hayop ang inihahan doon. At syempre, pag mahirap ka, wala kang magbili. Hindi mo papatawad ang kasalanan. Gusto mo ba yun? Pag mahirap, wala. Paano yun? Hindi tayo makakapasok ng langit kasi hindi mapapatawad yung kasalanan natin, di ba? Alam niyo po ang kabutihan ng Panginoon kasi priority ka. Muli, dahil hindi na kaya ng hayop ang sobrang kasalanan ng tao, tinawag niya sino? Si Jesus. Mismo ang anak niya, ang kanyang tinawag, ang kanyang kinausap, hindi pwedeng basta inalok. Kinausap niya si Jesus, ibibigay kita bilang pangtubo sa kasalanan. So kailangan maramdaman mong importante sa Diyos. Dahil ayaw niyang mapunta tayo sa impyerno. Kaya lahat ginawa niyang kaparaanan. Marami pong tao sa Bible tinawag ng Diyos para iligtas sa mga Israelita. Sa pagkaalipin, sa kahirapan, sa lahat ng bagay. Pero, nung ang usapan na ay yung kaluluwa mo mapupunta, hindi siya nanatiling patay. Siya ay nailibing, pero siya ay nabuhay noong ikatlong araw. At yung nang pinakamagandang lunos. Kasi kung walang pagkabuhay, walang kapangyarihan. Amen? Dahil siya'y muling nabuhay, tayo po ay siguradong pinatawad. Nagkatawang tao, pero Diyos siya, nagkatawang tao lang. Hindi siya tao. Nagkatawang tao lang, Diyos siya, at siya'y namatay, muling nabuhay. Ikaw nga daw po ay makakaroon ng, katulad ng tinuro ni Pastor, buhay na walang hanggan. So, tinanggap natin siya, amen? So, hindi tayo pupunta sa impyerno. Nakakatakot dun. Kanina, nagre-reklamong lahat. Sabi, mainit. Kaya nagbukas tayo ng aircon. Eh, mas mainit po sa impyerno. Diba?
sobrang init. Doble-doble. Yung init sa Saudi, abay doble din pa natin ng maraming beses. Ganun po kainit sa impyerno. Kaya, napakabuti ng Panginoon. Special ka sa Kanya. Nung likhain ka niya, nasa isip niya na lahat tayo makakasama niya sa kaharian ng langit. Pero nung bumagsak ang tao, nagkasala, maghihiwalay ko sa akin, hindi pwede, hindi pumayag ang Diyos. Ginawa niya lahat ng kaparaanan para tayo magkaroon ng kapatawaran. Pero nga nang hindi na kaya ng mga hayop, dugo ng hayop, ibinigay na niya yung kanyang buktungan. Ganon ka kamahal ng Diyos. Ganon ka ka-special sa Panginoon. Hanggang ngayon, pinatawag ka ng Panginoon na muling manibalik sa Kanya. Na magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. Madalas sinasabi nila, religion na naman yan. Hindi po religion. Ito po ay relasyon sa Panginoon. Alam ng Diyos, kahit ba palagi kang nananaban, sabi nga ni Pastor Bernard, palagi ka nasa simbahan, palagi kang yung iba, madasalin, ikaw ay mayroong mga tinatawag na, ano ba yung penitensya? Ano tawag doon? Nanay ka din, pachiyakin kang panata, no? May mga panata ka sa Panginoon. Mga ganyan, may mga ritual ka pang ginagawa. Pero alam po ng Panginoon kung ano yung nasa puso natin. Kung ginagawa mo na lang yan dahil nakasanayan, sabi ni Pastor, o kaya tradition, culture, nakasanayan na ng pamilya namin ito. Hindi pwedeng wala. Parang pag Pasko, hindi pwedeng walang mga bilog-bilog. Kasi nakasanayan na daw yun. Hindi po nandoon ang pagpapala, no? Yung pagpapala ng Panginoon, hindi dahil doon sa mga prutas na bilog-bilog, ang pagpapala ay nasa Panginoon, galing sa Panginoon. At yung pong kaligtasan natin ay hindi dahil sa mga mabuting gawang ginagawa natin. Ang sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, no? For it is by grace that you have been saved through faith. So naligtas tayo sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon. At sino yung grasya? Jesus Christ. Because sabi niya po sa ibang mga verses, grace has appeared to us. Kumbaga, yung grasya daw po, nagpakita sa atin. Sino si grasya? Yun po ang ating Panginoon Jesucristo. So, nung po ibinigay yung grasya sa atin, sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung grace po, available siya. Sa lahat ng tao, kahit pa yung pinakapusakal na kriminal, yung grasya nandoon. Pero bakit daw ka masisave? Kapag nagkaroon ka ng faith dun sa grace, which is our Lord Jesus Christ. Pag wala kang faith doon, hindi mo nilagay doon, kahit available yung grace, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. So, nasa sa atin po palagi yung decision. Ano? Yung pong grace, kung tatanggapin natin siya, no? At tuloy natin kung ano yung yung nagsisi tayo at pinalikuran natin yung mga kasalanan na yun, then the Lord will bless us. Kasi yung blessing po, naka-angkla siya, no, sa ating Panginoon at sa obedience natin. Yung pagsunod natin sa Kanya. So kung gusto mo ng pagpapala, ay sundin natin kung ano sinasabi ng Panginoon. Kung gusto mo ng kaligtasan, abay, ilagay mo yung pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, sa Kanyang ginawa dun sa cross of Calvary. Tapos na po, it is finished, sabi niya, di ba? Nung siya mamamatay, it is finished. Tapos na, wala nang paghahandog ng dugo, wala nang maraming ritual, tinapos ko na ang kaligtasan tapos na. So, huwag na po natin pahirapan pa, no? Ang ating buhay. Ang kailangan lang natin ay ano? Pananampalataya. Kanino? Sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat siya ay punong-puno na grasya. At ikaw ay espesyal sa Kanya. Mahalaga ka sa Kanya. Amen? So, yun lamang po. Sige po, tayo po tumayo para sa benediction. Ito po lagi pong benediction kasi ang sabi ni ng Panginoon kay Moses, pag ganito mo sila bendisyonan. Kasi kung paano pinagpala niya yung mga Israelita, sila Abraham, ng panahon na yan, sabi niya kay Moses, pag ganito mo sila pagpalalo. Paano mo sa Tagalog yun? English na lang po yung English. Okay, tayo po muli ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa araw na ito, sa katuruan na pinagkaloob mo, sa katotohanan na kami mahal na mahal mo. Kami, Panginoon, ay hindi mo susukuan. Palagi kang gagawa ng paraan at ang ultimate na paraan na ibinigay mo ay yung buhay na ibinigay ng aming Panginoon
Kristo upang ang lahat ng manampalataya doon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon kami ng kaligtasan. Magkaroon kami ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At sa araw nito, Lord, pinagpapasalamat namin ang bawat buhay ng dumalo, lahat ng nag-celebrate po sa araw nito. Maraming salamat. Patuloy mo po kami pagpalain at pagkain natin. Pagpalain mo din, Panginoon, ang pagkain na tatanggapin namin mamaya, maging kalakasan ng ating mga pisikal na katawan, kagalingan sa mga karamdaman kung meron man, Panginoon. At palagi namin ina-acknowledge na ikaw ang siyang patuloy na magpapala sa bawat isa sa amin sa lahat ng oras. Pakitaas po ang ating mga kamay para sa benediction. The Lord has blessed you. The Lord has kept you. The Lord face shine upon you, give you peace, give you grace, give you the strength that you need to carry on, to follow, and to obey His commandments. The Lord says, He blessed you and you are a blessing to others. The Lord says that you will never be a fail, but you will always be ahead. The Lord says you will never borrow, but you will be a lender. You will always be above and never below. The Lord says that your children will be mighty in the land. Your youth will be restored, your health will be renewed, and you will soar high like an eagle. The Lord bless you with His unending love, unconditional love. Receive the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen and amen. Bye po, Pastor. Salamat po. God bless po sa inyo. Let us start eating. Bye po, Pastora.